Fabcon. Amoy nakaka-joyful! Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Abangan this Saturday. Becoming Limitless Beyond. We are Believe, and you're watching Scene Zone. Kumakanta-kanta na rin po ako. Sa? Napanood ka namin sa The Voice. Hindi ako kumakain. Pero kami nakikita. Online? Kasi nakikita ko lahat nire-restore niya. Okay. Believe. At humandang ma-LSS sa kanilang kantang Mahika. Ikaw, yeah. Bihag mo na parang mahika. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Na ang ganding Ang mga running stories, the news that you are following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Narito na ang headlines ngayong gabi ng Miyerkules, May 27, 2026. Hinihinalang hideout ni Senador De La Rosa sa Angeles City, sinalakay ng PNP CIDG. Bato hindi natagpuan. Senator Robin Hood Padilla pinakakasuhan ng PNP CIDG ng obstruction of justice. Lisensya ng mga baril ni Senador Bato de la Rosa kanselado na. Malacanang dumistansya sa mga ikinasang kaso laban sa mga ilang majority senators.
Paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC simulan sa November 30. Pagputol ng mga puno sa Quirino Avenue sa Maynila, itinigil. Pamamaril sa loob ng moske. Sa Zamboanga, 2 ang patay. At sa TNT Global, chemical tank sumabog sa Washington, USA. 1 patay, 9 sugatan. Sa TNT Sports NCR, nangunguna sa palarong pambansa 2026. Ilang atleta bumasag ng palaro record. At sa TNT Showbiz, viral character na si Linda Walker bibisita sa Pilipinas sa Hunyo. Yan ang ating headlines sa Tomorrow's News Tonight. Kami po ang inyong makakasama. Ako po, Kisas Habson. At ako naman, Jeric Sasils, pangalan ni Lakay Ray Sibayan. At sa detalye ng ating mga balita. TNT Tomorrow's News Tonight. Sinalakay ng mga tauhan ng PNP CIDG at ng National Bureau of Investigation ang isang subdivision sa Barangay Balibago, Angeles City na pinaniniwala ang pinagdalhan kay Senador Bato de la Rosa. Kinumpirma ni Barangay Balibago Chairman Joseph Ponce na pagmamay-ari umano ng tiyuhi ni Senador Robin Padilla ang pinasok na lugar. Sabi ni Ponce noong nakaraang linggo, may nagsabi sa kanya na ang tiyuhin ni Padilla na aalis muna ito palabas ng subdivision. Samantala, narito po ang bahagi ng pahayag ni Ponce. Robin Padilla na alias Lakay Carino nakaback sa sasakyan ni Robin Padilla noong may nangyari sa Senate. Bakit daw siya nagpaalam, sir? Aalis? Yes, aalis. Pupuntahan niya yung isang asawa niya sa Manila. Kasi may mga ali-aligid na CIDG sa subdivision kung saan siya nakatira nung last week pa. Bigo naman ang otoridad na matunto ng mga sasakyang may kaugnayan sa pagtakas ni Senador Bato. Sa ngayon, tikumpa ang bibig ng CIDG tungkol sa naturang operasyon. Samantala, sabayang sinalakay ng PNP CIDG ang bahay ni Senator Robin Padilla sa Angeles City, 2 address sa Parañaque City at isa pang lugar sa Bulacan sa pag-asang maaresto si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay CIDG Director General Robert Alexander Morico II, katuwang nito ang Territorial Police at tracker teams na ipinatupad ng Department of Justice. Pero hindi pa nagbibigay ng mas specific na detalye ang pulisya kung ano-anong property ang kanilang napupuntahan. Samantala, ibinunyag din ni Morico na may several others pa silang sinisilip na posibleng kasuhan ng obstruction of justice dahil lumalabas na may security vehicle at backup car na sumunod kay Bato noong May 14. Tinawag pa ito ng General bilang highly coordinated at pre-planned logistic maneuver at hindi lamang simpleng pagpapasakay sa senador. Pinawi naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang pangamba ng publiko at iginiit na walang magiging special treatment sa dati nilang hepe. Samantala, tiniyak naman ng Philippine National Police na hindi bibigyan ng special treatment si Senador Ronald Bato de la Rosa sa kabila ng mahaba nitong serbisyo sa pambansang pulisya. Nanindigan ng PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. mananatiling nakapaloob sa umiiral na batas ang pambansang pulisya at mandato nito na pagsilbihan ang taong bayan alinsunod sa kanilang sinumpaan na to serve and protect anuman ang estado o titulo.
Gayunman, hindi tinatanggi ni Nartates na umiiral pa rin ang institutional respect kay De La Rosa bilang dating top cop, ngunit wala itong epekto sa profesionalismo, impartiality at transparency ng buong PNP. Nagbigay naman ng mahigpit na direktiba si Nartates sa lahat ng police unit na mahigpit na sumunod sa standard operating procedures sa mga operasyon laban kay De La Rosa. Pinakakasuhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group si Senator Robin Padilla dahil sa pagtulong nito kay Senator Bato de la Rosa na makatakas. Ayon kay PNP CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, inirerekomenda nila sa Department of Justice na kasuhan si Padilla ng obstruction of justice. Lumabas aniya sa investigasyon na hindi lamang basta isinabay ni Padilla ang sasakyan ni si Bato. Tinawag ito ni Morico na highly coordinated at pre-planned logistical maneuver para hindi agad mabisto. Bukod dito, napag-alamang may bumuntot ding security escort sa puting SUV na sinakyan ng dalawang senador. Hindi na idinatali ni Morico pero makakasuhan din ng obstruction of justice ang iba pang tumulong sa pagpuslit kay Bato. Samantala, aprobado na ng Philippine National Police ang revocation ng mga permit ng lisensya ng baril ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Base sa mga dokumentong nakita ng DZRH News, pirmado na ni Firearms and Explosives Office Police Brigadier General Jose Manalad ang rekomendasyon ng License Revocation and Restoration Board kahapon May 26. Base sa record ni de la Rosa ay kolektor o nagmamay-ari ito ng 117 baril. Kala ko ba'y 118? Ba't kulang ng isa, ha? 1,000 dumami naman. 117. 117 pala. Mayroon siyang Type 5 na license to own and possess firearms na nangangahulugan na maaari siyang magkaroon ng 15 o higit pang armas. Kaugnay nito sumulat na ang PNP FEO sa Police Regional Office 11 para masabihan ng address ni De La Rosa kaugnay ng revocation. Ipinasusurrender din ng unit ang mga baril sa lalo't madaling panahon sa ilalim ng Republic Act 10591 Section 4. Hindi kwalipikadong mag-ingat ng baril ang isang convicted o mayroong pending criminal case na may parusang mahigit na 2 taon. Samantala, bantay sarado ng Bureau of Immigration ang galaw ni Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Kasunod ito ng inisyong precautionary hold departure order ng Sandigan Bayan dahil sa plunder at indirect bribery complaints ng Ombudsman kaugnay ng 75 million campaign donations. Ayon kay immigration spokesperson Dana Sandoval, bagamat wala pa silang hawak na kopya ng kautasan, ay puspusan na ang ginagawa nilang monitoring. Dagdag pa nito, handa nilang ipatupad ang PHDO at kung sakaling tangkain ng mga subject na lumabas ng bansa, haharangin sila ng mga BI personnel. Samantala, Pilipinas ang oras alas 9:24, hindi dapat na iniuugnay sa administrasyon ng mga ikinakasangkaso sa ilang senador ng mayorya. Ito po ang tugon ng Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa pahayag ng opposition na ginigipit umano ang mga senador na kabilang sa mayorya sa Senado. Ayon kay Castro, hindi pa naman nabuo ang Majority 13 ay umuugong na ang pangalan ni na Senator Jinggoy Estrada at Senador Rodante Marcoleta na kakasuhan sa ombudsman dahil sa isyu ng umano'y katiwalian. Anya, mismo si Marcoleta rin ang umamin na hindi niya inilagay sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ang mga donor nito na nagbigay ng 75 million pesos at hindi tumugma sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Samantalang si Senator Estrada naman iniuugnay sa controversial na flood control scam.
Itinakda na sa November 30, 2026 ang pagsisimula ng paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang Crimes Against Humanity case sa International Criminal Court o ICC. Ito ang naging desisyon ng ICC Trial Chamber 3 sa naganap na unang status conference. Kaugnay nito, nagtakda na rin ang korte ng mga susunod na status conference sa June 23 at July 14 ngayong taon para sa iba pang detalye ng kaso. Samantala, kinumpirma naman ni ICC Senior Trial Lawyer Julian Nicolis na nasa 60 hanggang 70 expert witnesses ang planong iharap sa prosekusyon, kabilang ang 31 insider witnesses na magbibigay ng direktang impormasyon ukol sa kanyang anti-drug campaign. Gaya naman ng inaasahan, hindi sumipot si Duterte sa naturang pagdinig matapos siyang opisyal na payagan ng korte na lumiban sa mga proceedings. Inilunsad naman ngayong May 27, 2016 ang EJK Truth Commission bilang isang independent at civilian-led na body na layong magtatag ng isang credible na talaan ng extrajudicial killings at iba pang paglabag sa karapatang pantao sa ating bansa. Ayon sa komisyon, tututukan nito ang pagdokumento ng mga kaso, pakikinig sa mga biktima at survivors at pagbuo ng rekomendasyon para sa pananagutan at reforma sa mga institusyon upang maiwasan ang pag-ulit ng mga karahasan. Binigyan din ni Attorney Raul Pangalangan, Chairman at Commissioner for Legal Affairs, na hindi kapalit ng korte ang komisyon kundi isang mekanismo lamang para sa truth-seeking at pagbuo ng makabuluhang public record. Samantala, itinalaga si Cardinal Pablo Ambo David bilang advisor ng komisyon upang gabayan ang integridad, pagiging independent at survivor-centered na proseso ng investigasyon. Kabilang sa mga commissioner, ang mga eksperto sa forensic science, psychosocial support, edukasyon at public documentation na pamumunuan ni Carlos Conde bilang Executive Director. Isasagawa rin ang public truth hearing na maaaring bukas o sarado, depende po sa proteksyon ng mga biktima at inaasahan na maglalabas ng ulat kada 6 na buwan at final report sa pagtatapos ng mandato nito. Ayon sa komisyon, layunin nitong maipreserba ang mga kwento ng mga biktima at magbigay daan sa hustisya, reforma at pagkilala sa kanilang karanasan. Dapat physically present, hindi lamang sa paglilitis kung hindi sa mismong botohan ang mga senador sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Jude Asidre, mabigat na desisyon ang gagampanan ng senator judges, kaya kinakailangan ng full attention at direct observation sa paghimay ng mga ebidensya sa impeachment court. Gate pa ni Asidre, responsibilidad ng Senado ng dinggin ang impeachment ng bise dahil ito ang inaasahan ng mga mamamayan. Sa panig naman ni Representative Antonio Tino, ipinapakita umano ng Duterte Bloc na nais dalhin ang Senado sa kangkungan basta maprotektahan si Senator Bato de la Rosa. Ang mga naturang pahayag ay kasunod na mainit na sagutan ng Senado kahapon dahil sa mosyon ni Senator Rodante Marcoleta na gawing online ang pagdalo at botohan ng mga senador. Pilipinas ang oras, alas 9:29. Uy, standby sa iba pa po nating mga balita, paglilitis sa kaso nga po ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Yan, meron ng petsa, November 30. Antabayanan, pagputol po ng mga puno sa Quirino Avenue sa Maynila, itinigil. Samantala, ang Commission on Elections pinabulaanan yung pinalutang na no-L scenario ni Senator Amy. Election 2028 tuloy na tuloy ayon kay Chairman Commissioner o COMELEC Chairman Garcia. Standby din sa ating mga balita pa mula sa Zamboanga, 2 katao patay sa pamamaril sa loob pa mismo ng moske ngayong Eid al-Adha.
Sa TNT Global News, chemical tank sumabog sa Washington, USA. Isang patay, siyam ang sugatan. Ang tabayanan din ng ating TNT Sports, ang Metro Manila. Nangunguna daw po sa palarong pambasa 2026. Sa TNT Showbiz, kilala mo ba si Linda Walker? O naririnig mo lang? Naririnig ko lang. Naririnig mo lang. Ano ko to nasabaybayan ko istorya nitong si Linda Walker. Sa mga sa mga Chinese drama. Yung mga short drama, short reels na nakikita sa online yan si Linda Walker na napakatalino. Abay, bibisita daw po talaga sa Hunyo ang viral character na si Linda Walker. Ang tabayanan niyan sa pagbabalik ng ating TNT Tomorrow's News Tonight. Pilipinas ang oras, alas 9:31. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino.
Mas pinatili, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. And take tomorrow's news tonight. Nagbabalik ang ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Kami pa rin po ang inyong mga kasama. Ako po, Kisas Habson. At ako naman, Jeric Sasil. Sa pangalan ni Lakay Ray Sibayan. Samantala, hindi maaaring maikumpara ang panawagang video conferencing sa Senate Majority ngayon sa panawagan noong 2021 para payagang makasali sa sesyon at hearing si dating Senator at ngayon Congresswoman Laila De Lima. Ito po ang pahayag ni Senador Risa Hontiveros sa kanyang Facebook kaugnay ng mga nangyari sa Senado kahapon. Paliwanag ni Hontiveros, sa ilalim po ng Senate rules, papayagan lamang ang video conferencing dahil sa force majeure o magkakaroon ng national emergency tulad na lamang noon ng COVID-19 pandemic. Dagdag din ng senadora na si De Lima ay sumuko at na-detain at rumespeto sa proseso ng batas kaya nagkaroon ng kahilingan para sa kanya. Ayon kay Hontiveros, hindi dapat napahintulutan ng Senado na mabigyan na rin o mabigyan pa rin ng pagkakataon na makaboto at gumawa ng batas sa sesyon ang isang senador na hindi rin nirerespeto ang ating batas at judicial authority. Kung papayagan ng Senado na work from home, ang mga senador ay wala nang papasok sa Senate floor. Ito ang babala ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri kasunod ng kanilang pagtutol sa minorya sa mosyon ng mayorya na payagan ang mga senador na makasali online sa sesyon at kahit sa botohan. Ayon kay Zubiri, wala siyang alam na demokratikong bansa ang pumapayag sa work from home setup ng mga mamabatas at pagtawanan lang nila ang Pilipinas. Dahil kung papayagan na mag-online ng mga senador, lahat na sila ay magtatrabaho sa bahay. Sabi ni Zubiri, papayag lang sila ng teleconferencing kapag may emergency o gaya ng nangyaring sa panahon ng COVID-19 pandemic. Samantala, lokal na pamahalaan ang Caloocan nagbigay daw po ng tulong sa mga nasunugan. Ibalita mo yan, RH23 Edwin Duque. Edwin, pihit ka ng kaunti, Edwin. Medyo nag-ano yung ating linya. Nag-i-static yung ating linya. Babalikan natin si Edwin Duque. Balikan na lamang natin si Edwin Duque. Maya-maya lamang. Ayusin lamang po yung linya ni Edwin. Mariing iginit naman ng Commission on Elections na tuloy ang 2028 elections at hindi mangyayari at tinatawag na no-L o no election scenario. Kasunod dito ng kumakalat na usapin hinggil sa posibleng no-L. Ayon po kay COMELEC Chairman George Garcia, mandato po ng konstitusyon ang pagsasagawa ng halalan sa 2028 kaya hindi sapat ang simpleng pagpasa ng batas para hindi ito matuloy. Binigyan din ni Garcia, walang contingency plan ng COMELEC para sa no-L dahil tiyak umanong isasagawa ang halalan. Sa katunayan niya, 2 taon bago ang 2028 polls, pinag-aaralan na ng komisyon ang automation ng halalan, voter registration at paglabas ng rules at guidelines. Ginawang katatawanan ng mga mambabatas ang sariling batas sa bansa sa pagpapanukala na payagan ng mga senador na dumalo at bumoto sa sesyon via online sa Senado. Ito ang naging reaksyon ni election lawyer attorney Romy Macalintal sa panayam sa Damdaming Bayan tungkol sa panibagong kaganapan sa Senate serye kagabi. Ayon kay Macalintal, ipinagbabawal na noon ng Korte Suprema ang pagdalo sa sesyon ng Kongreso via online dahil magdudulot ito ng diskriminasyon sa batas. Hindi aniya magandang halimbawa
na isang senador na nagtatago mula sa batas ay pahihintulutan pa rin makapagtrabaho. Samantalang ang ordinaryong mamamayan ay nakukulong at nawawalan ng karapatan. Samantala, balikan natin ang report ni Edwin Duque. Lokal na pamahalaan ng Caloocan nagbigay ng tulong sa mga nasunugan. Ibalita mo yan, go ahead. RH23, okay na ba ang linya mo, Edwin? Businesses, magkasabay na nagtungo at hapon na halos maghiwalay sa mga biktima na nasunog sa Barangay 132 sa Bagong Barrio, Caloocan. Si Senador Bongo at Mayor Along Malapitan. Ito ay upang ipaabot ang relief food at cash ni Mayor Along Malapitan, habang cash naman at ilang pag-grocery kay Senador Bongo. Ayon sa dalawang opisyal, sinamantala nila itong araw na walang pasok para mas matagal nilang makasalamuha ang mahigit 50 pamilyang nasunugan kamakailan at parinig yung kanilang hinaing. Labis na nagpasya, labis na napasya nito ang mga nasunugan dahil doble ang biyayang kanilang natanggap ngayong araw. Una na nagpaabot ng tulong at mga kagamitan ng Caloocan LGUs wala pa sa unang araw ng masunugan at nangakong magpapatuloy hanggang sa kanilang manumbalik ang kanilang normal na buhay. Aris Montobre, ang libo kinagulat sa Bisari, pero sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Edwin, kamusta ang panahon dyan sa Kamanava? Kasi kagahapon daw ay umulan, pero dito sa Pasay, wala eh. Itong maghapon ni Ambon wala, pero daming nakaabang para naman daw yung alikabok ang pilit na bahagyang maibsan. Pero nitong maghapon mismo talagang napakakit, malinsangan. Oh, pero nung mga nakalipas na araw, nag-aambon-ambon. May mga paambon-ambon, sakit lang, pero minsan sa gabi. Minsan naman magaling araw, pero yung mismong araw, mula nung nakarambon, parang minsan lang umulan sa araw, pero yun ay hindi na naulit. At ayun pa nga, sana nga umulan na raw lahat. Oo, napakainit eh. Pag umulan, nagre-reklamo. Pag mainit, nagre-reklamo. Parang nakita ko nga kanina doon sa doon sa hindi ko pa nakikita yung latest ng Pag-asa pero parang doon sa yung forecast nila ngayong araw aabutin ng danger level heat index na naman itong Metro Manila at nasa mahigit 40 lugar pa sa ating bansa. Siguro nangyari yun kasi apakainit talaga kanina, no? Pero anyway, maraming salamat sa iyo, Edwin. Maaray sa matinding init ngayon dahil yung mga dati hindi naman nagtatanod ng bahay, ngayon parang sinisilaban. Kaya makikita mo yung mga mall, punong-puno. Hindi naman para mamili. Doon na nagtatambay. Para malabigan. Ganun ang katawan. Ayan, mula pa rin dito sa bahagi ng Kamanava Responde 3, back to you, Ms. Pita. Yun pala, Jeric ang mga merong mataas na heat index ngayong May 27 May 27 ay ang medyo marami-rami ito sa Naiya Pasay. Ayun, 44 degree Celsius ang heat index at dito naman sa may Quezon City 42, sa may Sinai Ilocos Sur 43. 44 pala, 44. At ang 45 degrees Celsius ay sa may bahagi naman ng Lawag City, Ilocos Norte. Bakit ang Pasay? Walang Pasay dito sa aking listahan, ha? Anyway, oras po natin. Alas 9:44 sa pagpapatuloy po ng ating mga balita. Samantala, pinawi ng Commission on Election o COMELEC ang mga pangamba na wala umanong national election sa 2028. Sa panayam ng balansyado kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, wala niyang dahilan para hindi tuloy ang presidential election. Paliwanag pa ng chairman, may mga pagkakataon na hindi itutuloy ang botohan pero pang localized lamang ito at hindi pang buong Pilipinas sa tuwing may force majeure o mga pangyayari gaya ng sakuna, kaguluhan at lindol. Iginiit ni Garcia na responsibilidad nila na magkaroon ng eleksyon sa 2028 habang hinihimok ang publiko na huwag magpadala sa fake news. Gusto ko sabihin,
baka kasi sinasabi ng iba, naku, baka magkakaroon ng constitutional assembly o yung constitutional convention. Sa kasalukuyan po, kung natatandaan ng lahat, meron ng attempt, mga 2 taon na nakalilipas, na baguhin ang ating saligang batas. Ang ginawa po ni Comelec, sinuspend po namin ang aming rules o mga pagbabago sa saligang batas. Suspended po yan. Hanggang ngayon, Ma'am Karen, yan po ay suspended pa rin. Hindi po namin nililift. Samantala, sa iba pa nating mga balita, na ibenta na ang lahat ng 13 mamahaling sasakyan na nasamsam mula sa mag-asawang contractor na Diskaya. Ayon sa Bureau of Customs, sumabot na sa 12.276 million pesos ang kinita mula sa bentahan ng huling 4 na luxury vehicles na nakatakdang ilipat sa Bureau of the Treasury. Habang umabot naman sa kabuuang 114.74 na milyon ang kinita ng pamahalaan mula sa bentahan ng lahat ng luxury vehicles. Nasamsam ng customs ang 13 sasakyan matapos na madawit ang mga Diskaya sa flood control scandal noong 2025 dahil umano sa hindi maayos na dokumentasyon sa pagbili ng mga sasakyan. Samantala, ginawaran ng pinakamataas na parangal ng Japan sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Ito ay kaugnay ng 4-day state visit ni PBBM sa bansang Japan. Bahagi ng state visit ang pakikipagkita ni na PBBM at First Lady Liza kina Japanese Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace sa Tokyo, Japan. Ginawaran ni PBBM ng Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum, ang pinakamataas na karangalan na iginagawad sa mga lider ng bansa, royalty at kinikilalang mga lider na malaki ang naitulong sa Japan. Iginawad naman kay First Lady Liza ang Grand Cordon of the Order of the Precious Crown na ipinagkakaloob sa mga babaeng miyembro ng foreign royal families at may matataas na ranggo sa kanilang state visits. Tinugon ni na PBBM at First Lady Liza ang karangalan sa paggawad ng Order of Lacandula na may ranggong Supremo o Grand Collar kay Emperor Naruhito at Order of Gabriela silang naman kay Empress Masako. Darating sa bansa si Vietnam President To Lam para sa isang state visit mula sa May 31 hanggang June 1. Ayon sa Presidential Communications Office, bahagi ito ng pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Vietnam at ika-10 taon ng strategic partnership ng dalawang bansa. Ito rin ang kauna-unahang state visit sa Pilipinas ng leader ng Communist Party ng Vietnam. Inaasahang tatalakayin ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni To Lam ang pagpapalakas ng ugnayan sa kalakalan na food security, depensa, maritime cooperation, edukasyon, turismo at people-to-people exchange. Nananatiling nag-iisang strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia ang Vietnam, kung saan ay mahigit sa 7,000 Pilipino ang naninirahan. Target din na buksan ngayong taon ang Philippine Consulate General sa Ho Chi Minh City sa naturang bansa. Samantala, higit 10,000 OFWs, dependents at stranded Pinoys na naapektuhan ng regional tension sa Middle East ang ligtas na nakauwi ng Pilipinas. Ayon sa Department of Migrant Workers, ang repatriation ng mga Pinoy ay naisakatuparan ng sanib puwersang aksyon ng DMW, Overseas Workers Welfare Administration o OWA at Department of Foreign Affairs. Bukod dito, nakapagbigay din ng pamahalaan ng food assistance sa higit 23,000 katao habang nasa higit 7,000 naman ang napagkalooban ng transport assistance. Higit 2,000 ang nabigyan ng shelter assistance at higit 2,000 din ang napagkalooban ng medical assistance. Ayon sa DMW, patuloy ang whole of government response ng pamahalaan para matiyak ang kaligtasan, maayos na pag-uwi at agarang suporta para sa OFWs, kanilang pamilya at iba pang mga Pilipinong naapektuhan ng kaguluhan sa gitnang silangan.
Samantala, kapwa tiniyak ng DMW at OWA ang patuloy na pagbibigay ng ayuda sa mga kababayan nating Pinoy na nagpasyang manatili sa gitnang silangan sa kabila ng tensyon. Pumalo naman sa 47 billion pesos ang frozen assets kaugnay ng flood control scandal. Ito po ang kinumpirma sa DZRH News ni Undersecretary Aboy Paraiso, Chairman ng Technical Working Group ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Galing pa niyan datos sa huling pagpupulong ng grupo kaya maaaring tumaas pa ito ngayon. Hindi na ididetalye pa ni Paraiso kung kani-kanino pang assets kabilang ang bank accounts at real properties ang inisyuhan ng korte ng freeze order. Sa ngayon ay tigil umano-umuna sa trabaho ang TWG mula nang buwagin ng ICI noong March 31. Pero ayon kay Paraiso, nagpahayag ng kagustuhan ng lahat ng mga ahensya na miyembro nito na mag-convene kung ipinag-utos o ipag-uutos ng Department of Justice o ng Ombudsman. Sabi sa amin about the reconstitution of the TWG and we adjourned. Everyone manifested their willingness to convene again once called for. Where we were expecting it's either the Ombudsman or the DOJ would be reconvening the TWG, but as of now, wala. Pero what I can assure everyone is each individual agency is still performing and continuing to work for the assets recovery as individual agencies. The last na nakita na, if I remember correctly, medyo matagal na. It's around 447B. Yan po si Undersecretary Aboy Paraiso. Pansamantalang itinigil ang pagpuputol ng mga puno sa kahabaan ng Quirino Avenue sa Maynila na madadamay sa konstruksyon ng Southern Access Link Expressway na magkokonekta sa Metro Manila Skyway Stage 3. Sa forum ng Kapihan sa Manila Bay, sinabi ni DENR Acting Secretary Juan Miguel Cuna na voluntaryong itinigil ng San Miguel Corporation ang pagpuputol ng puno para matukoy kung ilan pa ang kayang isalba sa halip na tuluyang putulin. Sa kasalukuyan, 27 trees ng na-earth ball o nahugot mula sa 94 na natukoy na bubunutin. Nilinaw ni Cuna na kabilang sa mga paglilipatan mga puno ang Intramuros, The Hidden Garden at Philippine Center Island. Taliwas sa unang pahayag ni Manila Mayor Isko Moreno na sa Intramuros lamang ilalagay ang lahat ng mabubunot na puno. Samantala, hinikayat naman ng kalihim ang mga residenteng nangangambang lalong bumaha sa lugar dahil sa pagkawala ng mga puno na maging disiplinado sa pagtatapon ng basura para hindi mabarahan ang mga drainage at mga kanal. Samantala, generally peaceful ang pangkalahatang mapayapa ang paggunita ng ating mga kababayang Muslim sa Eid al-Adha o Feast of Sacrifice sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila kaninang madaling araw. Sa Maynila, tinatayang aabot sa 6,000 mga Muslim ang nagtipon-tipon para sa tradisyonal na moon sighting at panalangin sa Burnham Green sa Quirino Grandstand. Habang nasa libo-libo rin ang nagtipon-tipon sa Manila Golden Mosque sa Quiapo, Maynila. Yan ay para makiisa naman sa pag-aalala sa sakripisyo at pagsunod ni Propeta Ibrahim kay Allah. Samantala, dinagsa din ng mahigit na 10,000 Muslim ang Blue Mosque sa Barangay Maharlika, Taguig City para makiisa sa panalangin. Bukod sa dasal, nagsagawa rin ang tradisyonal na pagkatay ng hayop na halal at namigay din ng pagkain bilang regalo maging sa mga hindi Muslim. Samantala, 2 ang patay matapos barilin sa loob ng moske sa Labangan, Zamboanga del Sur. Nangyari ang krimen habang nagdadasal ang 45 taong gulang na negosyante at isang 65 years old na lalaki sa Purok Malipayon, Barangay Upper San An, pasado alas 7 ng gabi. Ayon sa inisyal na investigasyon, basta na lamang pumasok sa moske ang 4 na kalalakihan at pinagbabaril ang 2 biktima na inaisugod pa sa ospital, subalit idineklara din na dead on arrival. Tumakas naman ng mga salarin sakay ng itim na Toyota Vios patungo sa kalapit na bayan ng Tukuran, Zamboanga del Sur.
TNT Top News Trending Worldwide. Sa ating TNT Global News, chemical tank sumabog sa Washington, USA. Isang patay, siyam ang sugatan. Ibalita mo yan, Wina Pearl Hesoro. Isang malagim na aksidente ang nangyari sa isang pabrika ng Nippon Dinaware Packaging sa Longview sa Washington, USA matapos bumigay at sumabog ang isang chemical tank nitong Martes. Ayon sa ulat, ang tangke ay may lamang tinatawag na white liquor, isang chemical na binubuo ng sodium hydroxide at sodium sulfide na ginagamit sa paggawa ng papel. Kaugnay niyan, isa ang nasawi habang siyam naman ang sugatan, kabilang ang 8 empleyado ng planta at isang bombero. Sa paunang impormasyon, tinatayang 80,000 gallons lang ang laman ng tangke, ngunit kalaunan na iniulat na umabot pala ito sa humigit kumulang 900,000 gallons, kaya mas malaki ang pinsala kaysa sa inaasahan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon at paglilinis sa lugar dahil nananatiling delikado ang kondisyon ng nasirang tangke. Para sa TNT Global News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Sports and Games. Sa balitang sports, NCR nanguna sa palarong pambansa 2026. Ilang atleta bumasag ng palaro record. Ang detalye sa report ni Kyle Bulyas. Nangunguna ngayon ang National Capital Region sa 2026 palarong pambansa medal tally. Mayroon ng 12 gold medals, 6 silver medals at 10 bronze medals ang NCR. Pumapangalawa naman ang Calabarzon na may 9 gold, 8 silver at 6 na bronze. Sumunod naman dito ang Western Visayas na may 7 gold, 5 silver at 7 bronze medal. Samantala nasa ika-4 na pwesto ang Negros Island Region habang nasa ika-5 pwesto naman ang Bicol Region. Marami na ring student athlete ang namayagpag sa ika-66 na edisyon ng palaro dahil bukod sa gold medal ay marami ring nakapag-set ng bagong palaro record. Kabilang dito si Lorraine Batalla ng Calabarzon na bumasag sa record ng secondary girls 400 meter dash sa kanyang oras na 56.12 seconds. Samantala si Julian Canyalita naman ng Central Visayas, binasag niya ang sarili niyang record sa 2 kategorya. Kabilang dito ang secondary boys 5,000 meter run sa oras na 15 minutes and 14 seconds at secondary boys 3,000 meter steeplechase sa oras na 9 minutes and 13 seconds. Para sa TNT Sport, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa showbiz, eto, gusto ko viral character ni Linda Walker. Bibisita daw po sa Pilipinas sa Hunyo. Totoo ba yan? Alamin nga natin kay Don Carlos. Bibisita sa Pilipinas ang viral Chinese character na si Linda Walker para i-promote ang edukasyon sa magandang kinabukasan. Ito ang anunsyo ng Federation of Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry Inc. o FFCCII. Si Linda Walker ang estudyanteng tampok sa isang Chinese drama na The Heroes Who Won with Brains na nakakuha ng 719 score sa kanyang MAC exam. Sa naturang drama, galing si Linda sa isang mahirap na probinsya na nagsika para makapunta sa capital at doon din nadiskubre na anak pala siya ng isang mayaman. Gumanap sa kanyang character ang actress na si Xiang Yingpi o Pipi, isang 21 years old na talent mula sa China. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mukhang alam din ni Don ang storya. Sinubaybayan mo rin ba yan, Don? Kita mo? Nagkakasundo kami ni Don sa storya. Anyway, maraming salamat sa lahat po ng tumutok sa ating balitaan. Maraming salamat, Jeric. At ganoon din sa ating RH TV Technical, sa ating DZRH Radio Technical, sa Malanday Transmitter, yung ating mga kasamahan dyan. Good evening at maraming salamat. At muli, ito po ang inyong mga lingkod. Ako po, Kisas Habson. At sa ngalan pa rin ni Lakay Ray Sibayan, ito si Jeric Sasil. Pilipinas ang oras, alas 9:59. Susunod na ang Showbiz Talk Ganern. Kasama si Tita Morley and Tita Gorgie.
Ito ang oras ng